Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nilulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo pong tugunin at ang lahat ng aming mga pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the book of Genesis, chapter 8, verses 1 to 22. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And he sent a wind over the earth, and the waters receded. Now the springs of the deep and the floodgates of the heavens had been closed, and the rain had stopped from falling from the sky. The water receded steadily from the earth. At the end of the 150 days, the water had gone down. And on the 17th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. The waters continued to recede until the 10th month. And on the first day of the 10th month, the tops of the mountains became visible. After 40 days, Noah opened the window he had made in the ark and sent out a raven. And it kept flying back and forth until the water had dried up from the earth. Then he sent out a dove to see if the water had receded from the surface of the ground. But the dove could find no place to set its feet because there was water over all the surface of the earth. So it returned to Noah in the ark. He reached out his hand and took the dove and brought it back to himself in the ark. He waited 7 more days and again sent out the dove from the ark. When the dove returned to him in the evening, there in its beak was a freshly plucked olive leaf. Then Noah knew that the water had receded from the earth. He waited 7 more days and sent the dove out again. But this time it did not return to him. By the first day of the first month of Noah's 601st year, the water had then removed the covering. The water had dried up from the earth. Noah then removed the covering from the ark and saw that the surface of the ground was dry. By the 27th day of the 2nd month, the earth was completely dry. Then God said to Noah, "Come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives. Bring out every kind of living creature that is with you, the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number upon it." So Noah came out together with his sons and his wife and his sons' wives, all the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds, everything that moves on the earth came out of the ark, one after another. Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart,
Never again will I curse the ground because of man, even though every inclination of his heart is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures as I have done. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa daong. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw, iyon ay mababa na. Sumadsad ang daong sa bundok ng Ararat. Noong 17 araw ng 7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng 10 buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhas ay lagana pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito ng kinabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe, nakati na ang tubig, nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati. Ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon ni Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang 27 araw ng 2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas na kayo sa daong, palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na naroon. Maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Bayaan mo silang dumami at mangalat sa buong daigdig. At inilabas nga ni Noe ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon, ay sunod-sunod na lumabas sa daong. Sama-sama ang magkakauri. Si Noe ay nagtayo ng dambana para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis, at sinunog bilang handog. Nang masamyo ni Yahweh ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao.
Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang may buhay. Hanggang naririto, buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init. Ang araw at gabi hindi mapapatid. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory. Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Genesis chapter 8, verse 1,
But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And he sent a wind over the earth, and the waters receded. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa daong. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Nabalitaan niyo na ba yung isang yaya na nagpapaalam sa kanyang amo? Sabi niya, Ma'am, pwede po ba? Uuwi muna ako sa probinsya namin, magbabakasyon. Ang sabi ng amo niyang babae, okay lang, pwede naman. Kaya lang, magpaalam ka rin kay Sir. Ang sabi ng yaya, ay Ma'am, nauna na po si Sir sa probinsya namin. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na po natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Sibilan. Kumusta na kayo? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, paginhawa, ng Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kumusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen! Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Naman matanda. Mataman matanda, lahi may magkaiba. Pag narinig ka ng niyang salita, sasabihin ko ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Kumusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas Pagkay na. El Shaddai. Pagkay El Shaddai sa kanya'y nagbigay, siksik-tikli ko makukuhay. Si El Shaddai, sino matutunay? Sakyon, happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas Pagkay na. El Shaddai. Pagkay El Shaddai sa kanya nagbigay, siksik-tikli ko makukuhay. Si El Shaddai, sino matutunay? Sakyon, happy and prosperous talaga. Kumusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen! Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na.
wagas na. Kamusta na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa, at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay nyo. Sabihan nyo salitang remember. Ano sa Tagalog ang remember? Naalala. Maalaala mo kaya. Okay. Our healing message is taken from the book of Genesis. It's about Noah in God. But God remembered Noah. Ang sabi doon. At naalala ng Diyos si Noah. Pag nasasamid ka, anong nangyayari? May nakaalala. Siguro naalala ko anong aking girlfriend. Anong number? Anong number? Letter B. Kasakabay nyo. But God remembered Noah. Ngunit naalala ng Diyos si Noe. Sabihin nyo, wow! What a privilege! Kapag naalala ka ng Diyos, it is really a special privilege. My question is, why did God remember Noah? Or why did God not forget Noah? Or why did Noah not disappear from God's memory? Bakit hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noah? Bakit lagi siyang naalala ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman? Find your partner. Sabihin mo sa partner mo, ikaw ay si Noah ngayon. Ikaw ay si Noah ngayon. 1 plus 1. Ikaw ay si Noah ngayon. Tapos sabihin mo sa pangalawa, o ano ngayon? O ano ngayon? 1 plus 1. 3 plus 3. O ano ngayon? Kung sino ka ngayon? Ha? Sabi mo sa uli, mapalad ka. Hindi ka nalimutan ng Diyos. Ulitin nyo nga. Mapalad ka, hindi ka nalimutan ng Diyos. 1 plus 1. Ikaw ay si Noah ngayon. 3 plus 3. Ay ano ngayon? 7 plus 7. Mapalad ka, hindi ka nalimutan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. O taas ang ating mga prayer request. Sa taong hindi nakakalimutan ng Diyos, walang hihingin ito na hindi ibibigay ng Diyos. Tulad ni Noah, hindi pa siya humihingi, binibigay na ng Diyos. Sabihin niyo, Panginoon, ibig ko pong makatulad kay Noah, isang taong hindi nawaglit
sa inyong isipan kailanman. Ano kaya ang lihim ng taong ito? Ibig kong malaman ngayon nang sa gayon ako rin ay mamuhay ng tulad sa Kanya. Mangusap po kayo at ako ay makikinig. Pagpalain ang aking pakikinig nang sa gayon lahat ng aking pangamba at takot sa buhay ay mawalang ganap at mapalitan ng katatagan ng loob tulad ni Noah na inyong lingkod. Amen? Amen. Okay. Sa bilang kong 3, yung kong 3 ulit, sasabihin nyo, ako'y si Noah, ako'y si Noah, ako'y si Noah ngayon. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, 3. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, you may be seated and listen to this message very carefully because for the first time atin tatalakayin at ako'y naniniwalang pasimula po ito ng isang malaking pagbabago sa ating pananaw sa buhay tungkol sa Diyos at sa ating buhay dito sa lupa. This is just the beginning of a message that will lead us to the secret behind the miracles that Noah experienced during his time. Question is, why did God remember Noah? Bakit naalala ng Diyos si Noah pagkatapos ng 40 araw at 40 gabi ng pag-ulan at pagkaraan noon lumipas pa ang maraming araw na ang kalupaan ay nasa ilalim ng tubig. Si Noah naman ay naroon sa loob ng kanyang daong na ginawa. Malamang sa tingin ko ay nagbibilang din ng araw at naghihintay ng himala sa kanyang buhay. Kayo ba'y naniniwala sa himala? Sabihin niyo, miracles are forever. Today, it is mine. Okay. So why did God remember Noah? Or why did God never forget Noah? The answer is found in Genesis chapter 6, verses 9 and following. It says, "This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God." Napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibhasa'y namumuhay na kasama ng Diyos. Palibhasa'y namumuhay na kasama ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, pag naririnig nyo ang pangalang Noah, ano ang inyong naalala? Baha. Kapag bumabaha ng malakas at malalim tulad ng Ondoy, ano ang inyong naalala?
Si Noah. Yung nakakaalam sa kwento tungkol kay Noah. At kapag hindi na tumitigil ang ulan at patas ng patas ang tubig, ano ang ating nararamdaman? Takot. Takot. Si Noah kaya nung kanyang panahon, natakot din? Natakot din? Sino sasabing natakot din si Noah? Sino sasabing hindi? Paano nyo nalaman? Kasama ba kayo ni Noah sa daong? Nakikinig ba kayo? Now, makinig po tayo sapagkat ako'y natutuwa sa mensaheng ito. Actually, ito sana yung pasalubong na mensahe nung nakaraang Sabado. Ito po ang sumagi sa aking isipan madalas. Ako po ay nasa San Francisco pa ng ilang linggo. So, for the first time, napagtuunan ko ang tungkol kay Noah at sa nangyari noong unang panahon sa ating daigdig. The worst calamity that ever hit the earth was in Noah's time. Sa atin, Yolanda, Ondoy, Lindol, tsunami, etc., matindi na. Nahintakutan na ang lahat. Diba? Ngayon, sino-sino ang takot na takot ngayon sa ating kapanahonan? Sino? Ang mga takot na takot at biglang lumulutang at sumusoko ngayon? Mga drug addict at mga pusher. Amen ba? Bakit sila takot? Ang takot po ay isang tanda ng kasalanan. Nagsimula pong matakot ang tao, si Adan at si Eva, nang sila po ay gumawa ng kasalanan, lumabag sa kautusan ng Diyos. Ang sino bang taong lumalabag o nakakalimot, lumalagpas o nagkukulang sa kautusan ng Diyos ay nagkakasala. At kapag tayo po ay nagkaroon ng kasalanang lihim, natural, takot na ito ay mabunyag sapagkat may kakulang parusa ang alinmang kasalanan. Si Noah, ako'y naniniwalang ni minsan po ay hindi inalihan ng takot sa kanyang buhay. Kahit nang sabihin sa kanya ng Diyos, nagugunawin ko na ang daigdig na ito at papatayin ang lahat na may buhay dahil sa kasamaan ng tao. Si Noah kaya ay natakot? Hindi. Bakit? Namuhay siyang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi ng Biblia, napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibhasa ay namumuhay na kasama ng Diyos. So ang isang sikreto sa buhay, upang tayo ay hindi mahintakutan o kaya hindi tamaan o ma-involve sa anumang sakuna o sa anumang kalamidad na dumarating sa ating daigdig, ay pamumuhay na kasama ang Diyos. Pamumuhay na kasama ang Diyos. At ito po ang layunin ng ministeryong ito, ihag sa atin sa araw at gabi ang mga aral, mga utos, palituntunin ng Diyos o ang salita ng Diyos, nang sa gayon makilala natin ganap ang ating Diyos, isang Diyos na mabuti, upang tayo ay mamuhay na kasama ang Diyos. Amen ba? Sino ang ibig mamuhay na kasama ang Diyos? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Alamin natin ang katangian ng isang taong
namumuhay na kasama ang Diyos. Gusto niyo malaman? Sino nagsasabing kasama niya ang Diyos? Tayo ang lakas ng loob natin, ano? Dito sa El Shaddai, ang lakas ng loob. Amen agad. Pero suriin natin ngayon ang ating sarili kung tayo ay katulad nga ni Noah na namumuhay na kasama ang Diyos. First, ang unang palatandaan ng isang taong namumuhay na kasama ang Diyos ay hindi siya umaayon sa takbo o uso ng mundong ito. Narinig niyo yun? Hindi siya umaayon o kumakampi sa takbo o uso ng mundo. Kahit po anong batas ang palabasin ng mga pamahalaan na ito'y labag sa kalooban ng Diyos, ang taong namumuhay na kasama ng Diyos, hindi umaayon doon. Amen? In Genesis chapter 6, verses 5 to 12, this is the account of Noah. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. Sa panahon ni Noah, napagmasdan at nakita ng Diyos kung gaano katalamak ang kasalanan, mga kasalanan na ginagawa ng tao sa balat ng lupa. Hindi na sadyang nagustuhan ng Diyos. And that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil. Wala nang iniisip o laman ng isip at puso ang tao noon, kundi ang kademonyuhan sa buhay. Only evil all the time. The Lord regretted that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. He walked faithfully with God. Hindi po lang namuhay si Noah na kasama ang Diyos, kundi namuhay siyang tapat sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Narinig niyo yun? Namuhay siyang tapat sa lahat na ipinag-uutos ng Diyos. Ano man ang sabihin sa kanya ng tao sa paligid, hindi nagbago ng isipan at kalooban si Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. Nung panahon ni Noah, lahat ng tao ay naging corrupt sa isipan, sa kanilang puso, sa kanilang ginagawa. Nanay, dinadaya. Tatay, dinadaya. Patayan dito, patayan doon. Araw-araw, daan-daang libo ang pinapatay. Nagpapatayan dahil sa isang pirasong lupa.
Wala na. Kaya nalungkot ang Diyos at nagalit. At ang wika niya, bakit ba nilalang ko pa ang tao sa balat ng lupa? Alam ko naman na from the beginning, mula sa simula, walang iniisip na mabuti ang tao, kundi pawang kasamaan. Alam na pala niya. Pero bakit panilikha ang tao ng Diyos? So ang tanong ko, alam mo na pala na walang gagawing mabuti ang tao. Bakit nilikha mo pa ang tao? Alam niyo kung bakit? Ang sagot niya dahil sapagkat sabi niya, mahal ko ang tao. Mahal ko ang tao. Lumikha ko ng isang taong kawangis at katulad ko na siyang mamamahala ng lupang ito at lahat ng aking nilikha sa pag-asa kong mamumuhay ng matuwid sa harapan ko ang tao. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Now listen to this, brothers and sisters, sapagkat bago dumaan ng pahirap ang Panginoong Kristo sa kanyang mga pangaral, sa kanyang mga alagad, nasabi niya ito, sa aking pagbabalik, sa wakas ng panahon, ang mundong ito, ang taong sa mundong ito, ay muling magpapakasama-sama tulad ng panahon ni Noah. As in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. Ganon. At nasabi pa niya, when I return, will I find faith on earth? Nangamba na po ang Panginoon Kristo at sinabi niya, sa aking pagbabalik, mayroon kaya akong aabutan tulad ni Noah, na sa akin ay nananalig at nampalataya pa. Ang tanong sa atin ay, mayroon ba? Mayroon ba? Sino? Sabihin niyo, ako ang Noah ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had been corrupted or had corrupted their ways. It's happening again. No? Bago ang buong mundo, dalawang bayan muna ang ginunaw ng Diyos. Ang Sodom at Gomora. Alam niyo kung saan galing ang salitang Sodom? Iyan po ay galing sa salitang sodomy. Sa bayang yon, lalaki sa lalaki ang nagkakasal at nagtatalik. Wala na. Ubos na sila doon. Ganun na ang kanilang lalagyan. Sa bayan naman ng Gomora, babae sa babae. At ngayon ang ating daigdig, kung ating pagmamasdan at kung hindi po tayo magiging alerto, unti-unti na po ang bawat bansa na yumayakap sa tinatawag na same-sex marriage. At dito sa ating bansa, hindi magtatagal, papasa sa ating lihasatura ang same-sex marriage din. Kung paanong nailusot na ang tinatawag na pinagtalunan noon na ano yun? R.H. Bell. Unti-unti po yan. Noong ang kasamaan po sa Sodom at Gomora, nagdesisyon din ng Diyos, hindi na pwedeng lumaganap ito sa mundo. Kailangan pawiin ko na sa balat ng lupa ang dalawang bayang ito. Subalit naalala niya isang tao at the time. Sino yon? Teka muna, hindi si Noah yun. Naalala ng Diyos si Abraham sa panahon nung Sodom at Gomora. No? So ang sabi niya,
hindi ko maaring gawin ito na hindi ko pinapaalam kay Abraham. Ang isang taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos faithfully, anumang balakin ng Diyos na magiging makasasama sa Kanya at sa tao, hindi niya makakalimutan ng taong ito. Gagawa at gagawa siya ng paraan na maligtas at mailigtas ang taong namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka makakalimutan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen ba? Isigaw niyo ang salitang faithfully. Ulitin niyo. Ano sa Tagalog ang faithfully? Buong katapatan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas. Ano pa? At pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng... Lakasan nyo. Sino ang gustong humaba ang buhay? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So ang paghaba ng buhay natin sa balat ng lupa ay isang gantimpala ng Diyos. It is a reward of God for those who are faithful to His laws and commands. Sa taong tapat at nanatiling tapat kailanman sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos, gagantimpalaan siya ng Diyos ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatumihin ay kaligtasan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Malinaw ho ba? Gusto niyo muna ng kwento? May isa ko nabasang kwento. Hindi ko original ito. May isang papa na matuwid na namatay kasabay ng isang well-known evangelist sa Amerika. Nagkita-kita sila doon sa langit at magkita sila doon, may dumating din na isang politiko. Isang politiko. Pagkatapos yung politiko, itinuro ni San Pedro doon sa isang mansyon na magarang mansyon. Samantalang yung papa at yung evangelist ay nasa bahay kubo lang. So ang sabi nung dalawa, bakit yung politikong yon? Mansyon na binigay mo San Pedro. Sabi niya, wag na kayo magreklamo. Nag-iisang politiko yan dito sa langit. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya ayaw ko nang maging politiko. So, anong unang katangian ni Noah? He walked faithfully with God all the days of his life, though violence and every man during his time has been corrupted. Second, wala siyang pinakikinggan at pinaniniwalaan at sinusunod, kundi ang salita ng Diyos. Narinig niyon? Tasa kamay niyo. If you indeed want to become like Noah, mula ngayon, wag na kayong makinig sa usap-usapan sa mundo kung ilang tao ang pinapatay araw-araw. Wag na kayong palipat-lipat ng himpilang pinakikinggan, kundi sa himpilan ng... At ang inyong naririnig na mabuting balita, ang siya ninyong sundin lamang. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Noah,
Wala siyang pinakikinggan at pinaniwalaan at sinusunod kundi ang salita ng Diyos. Bagamat, ang lahat ng tao sa kanyang paligid ay iba na ang takbo ng buhay. Ngayon, sa atin kasi, total niya, ginagawa naman ito ni ganun. Bakit hindi natin gawin? Amen ba? Hindi pwede sa Diyos yun. Now, let's go back to Genesis chapter 6, verses 13 to 22. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy them in the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it with pitch inside. This is how you are to build it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a roof for it, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. Put a door in the side of the ark, and make lower, middle, and upper decks. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish. But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons, and your wife, and your sons' wives with you. You are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. 2 of every kind of bird, of every kind of animal, in every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive. You are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. Look at the next verse. It says, God did everything just as God commanded him. At ginawa ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Wala kang marinig kay Noah na reklamo laban sa utos ng Diyos. Hindi sinabi ni Noah, napakalaki naman ang daong na yan. Paano ko gagawin yan? No? Ang laki ng daong ay equivalent to 3 floors, 3 stories ng isang building. Yung height noon, mahaba. Siguro kasi laki nitong ating house of prayer. O baka mas malaki pa rito. Pagkatapos, tinuro sa kanya ang kulay. Kung anong gagawin, ilang palapag, may bintana. Pagkatapos, sinabi sa kanya, isasama mo sa daong pares-pares lahat na uri ng ibon, ng hayop. Every living creature, pares-pares, babae at lalaki. Hindi sinabi ng Diyos na pares-pares na babae, pares-pares na lalaki. Bakit? Sapagkat preserba ng Diyos ang lahing yun para sa susunod na henerasyon. Sa pag-asa niyang ito ay mamumuhay na ng ayon sa kanyang kalooban tulad ni Noah. We all came from Noah. Ang ating henerasyon ngayon ay galing po sa lahi ni Noah. Kaya hindi po nagkamali ang Espiritu Santo at hindi nagkakamali siya nang sabihin sa akin ngayong gabi, sabihin mo sa kanila, sila si Noah ngayon. Kayo si Noah ngayon.
Lahat na nakikinig ng mensaheng ito, mga kapatid, saan man kayo naroroon, sa bawat sulok ng daigdig, hindi kayo nakakalimutan ng Diyos. Lahat na ginising ng Diyos sa gawain ito, sa pamagitan ng gawain ito, ginising sa kanilang masamang pamumuhay at nagsikap na mapamuhay ng kasama ang Diyos sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng kawalan, hindi tayo malilimutan ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang iyong dinaraanan ngayon. At alam ng Diyos kung ano ang Kanyang gagawin sa iyo ngayon. Mayroon siyang himalang nakalaan sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Miracles are forever. That's the talk of the town. Panonoodin niyo ba? Dito sa loob, umpisa next Saturday, may mabibili na po kayong ticket. Gagawin yung souvenir ng ticket niyon. Yung pinakamagandang photograph ni Brother McMahon na doon. Bakit? Sapagkat siyang bida sa pelikulang yun. Hallelujah. Hindi, biro ko lang yun. Pero nasama tayo doon. Anyway, yun dito sa loob, ang first prize ay isang kondo sa Ambel Mansion. Second prizes, marami ito. Round trip ticket to Singapore and free hotel accommodation on September 24 and 25 on their silver anniversary ng El Shaddai sa Singapore. Amen ba? Third prizes in cash. Hindi ko alam kung ilang milyon bawat isa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yan ang aking birthday blowout sa inyo. Sa labas naman, magkaiba po ang halaga ng ticket. Hindi ko sabihin sa inyo, baka matakot kayo eh. Pero sa taong tulad ni Noah, walang kinatatakutan. Kahit anong halaga, kayang-kaya niya bayaran. Sapagkat our God is a providing God. Amen ba? This is the first step of a new kind of evangelization. Ang ating iglesia hindi po napupuna ang effectiveness ng media sa pagbabagong buhay ng tao at sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Lalo na po ang cinema, sa sine. But these miracles are forever is a series of miracles na nangyayari po sa bawat tao sa gawaing ito. Ito po ay mga true story, ang kilos ng Diyos sa bawat taong namumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Amen? So out of this, lahat na manonood ng Miracles of Forever na isa sa pelikula natin all over the world, paghihimalaan ng Diyos. Paghihimalaan ng Diyos. Haniwala kayo? Bago pa matapos ang inyong panonood, yung inyong number 1 kahilingang matagal na hindi dumarating, tiyak, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? So Noah did everything just as God commanded him. At ginawa ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Let me share with you a story I heard while I was in San Francisco. Isa pong pamilya ang nag-imbita sa amin at nagpakain. Sila po ay taga-Alaska. Napakaganda ng kanyang kwento. Kapatid po ito ng isang kapatid nating worker dito sa El Shaddai, ni Sister Helen Iloma, na may bahay ni Brother Jerry Iloma. Ang pangalan niya si Jenny. Napunta siya ng Alaska.
Pagdating niya doon, nakapangasawa siya ng isang Amerikano. Siyempre, no? Maganda eh. Ang mga anak ni Elsaday, magaganda talaga. Amen? Kahit saan dako mo dalhin yan, they are like stars shining. Lumulutang ang katangian nila. So, napamahal siya sa Amerikanong ito. Kaya lang, mas mahal niya ang ating Diyos. Kaya sa dako paroon, na wala pang gawain ng Israel, nagpasimula siya sa kanyang bahay. Sinusundo niya ang mga taong nakakilala niya para dalhin niya sa paghahari ng Diyos. Nung una, hindi nagugustuhan ng kanyang mister. Siyempre, naninibago, para bang nilulustay niya ang kanyang pera sa ganong gawain na hindi maunawaan. Then, one day, winarningan siya ng kanyang mister. Itigil ng gawain yun at higit sa lahat, itigil ang paglulustay ng pera na ibinibigay niya sa gawain. Ito naman ang sinabi niya sa kanyang mister, ipagbawal mo sa akin ang lahat, wag lang ang aking pagsamba sa aking Diyos. Kung ibig mong tayo ay magtagal, ang sabi niya, ipagbawal mo ng lahat, wag lang ang aking pag-aalay sa aking Diyos at aking pagsamba sa Kanya. Kung hindi, hihiwalayan kita. Tapang, ano? Siyempre, mahal siguro siya nung master niya, sumama na rin sa Kanya. Sumama rin sa Kanya. Anyway, sa kalaunan, ang wika niya sa akin, hindi man mayaman yung aking napangasawa, Brother Mike. In fact, yung unang anak namin panganay, hirap kami sa pambili ng kanyang gatas. Pero hindi ko minsan binawasan ang aking ikapo. Sa gitna ng aming paghihirap, hindi ko binawasan ang aking ikapo. Hanggang sa winarningan ko ng aking mister at sinabi ko sa kanya, kung ito ang ating pagtatalunan, maghiwalay na tayo. That is how she was faithful to her God. Purihin natin ang Panginoon. And alam nyo, kasama niya yung kanyang mga anak na malaki na. Sabi niya, Brother Mike, I work in a bank at mayroon ko isang klienteng mayaman Amerikano na walang anak. Walang anak. Inalok niya ako ng pabor na nangwika niya, ako na ang magpapaaral ng inyong mga anak hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Sapagkat siya po ay empleyado ng bangko at bawal tumanggap ng pabor sa mga kliyente ng bangko, hindi niya tinanggap ang alok na yon. Ipinaalam niya sa kanyang manager. At sabi naman ng isang vice president ng bangko, why not? Sabi niya, accept it, but sabi niya, you will no longer entertain that man as your client. Ibanaan niya ang mag-i-entertain sa kanya. So, nagkasundo sila, sinabi niya doon sa kanyang kliyente, kung tatanggapin ko ang alok mo, hindi na ako magsiservice sa'yo. Iba ng officer dito sa bangko. At ang sabi ng mama, never mind, sabi niya. Basta gusto kong makatulong, ako ang magpaparal ng mga anak mo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At dalawa pong anak niya, the eldest and the second, this year o last year, nakapagtapos na ng kolehiyo at may mga trabaho na rin. Amen? At inaalok nga siya na mag-retire na sa bangko at siya lang mamahala ng kayamanan ng mamang ito. Ang sabi ko sa kanya, Jenny, iyan ang kayamanan hindi pinaghirapan. Ibibigay sa ng iyon Diyos na pinaglilingkuran mo ng tapat. Sabihin niyo salitang faithfully. When you serve God faithfully, you have to be faithful in everything. You have to be faithful with your husband. You have to be faithful with your wife. You must not cheat.
You have to be faithful with your service. If you are an employee, you should never cheat a single minute from your time. Hindi ka pwedeng pumasok ng alas 9 na alas 8 ang pasok mo. When we say faithfully, tapat tayo sa lahat ng bagay. Kung ikaw ay lingkod ng Panginoon sa gawain ito, maging tapat ka. Lalo na kayong pinagkakatiwalaan sa paghawak ng pera ng ministeryong ito. Iyan po ay pera ng Panginoon sa kadadakila ng kanyang paghahari dito sa atin sa lupa upang tayong lahat ay matulad sa buhay ni Noah. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Sabi niya salitang faithfully. We have never faithful. Wala sa ating ganun. But don't worry. Sabi sa Ecclesiastes, Kabanatang 3, talatang 11, nasumpungan ko po ito. It says, but God has made everything beautiful in its time. God has made. Naintindihan niyo sa has made? Ginawa na ng Diyos na maganda at maayos ng lahat ng bagay sa kanya-kanyang takdang panahon. Sa kanya-kanyang takdang panahon. Hindi man tayo naging maayos sa ating buhay noong unang panahon, lingid sa ating kalaman, kaya tayo tinawag ng Diyos sa gawain ito sapagkat inayos na ng Diyos ang buhay natin noong pamanguna. God has made our time and life beautiful on this planet Earth long time ago. Not His time, but according to the time He has set. Tulad ni Noah, lingid sa kaalaman ni Noah, na darating at darating, nalilipulin ng Diyos ang lahat na may buhay sa balat ng lupa dahil sa kasamaan ng tao. Subalit, God has prepared Noah for that, so that the human race will be preserved. Kaya si Noah, ano man nangyari sa kanyang kapanahonan, hindi po natukso na umayon sa takbo ng mundo niya noon. Narinig niyo ba yon? Why? Because God has made it so. Ginawa na ng Diyos. Kayong awit natin narinig in His time, dapat yon in its time, ayon sa panahon na itinakda ng Diyos. Itinakda na ng Diyos na ikaw ay buhayin. Itinakda na ng Diyos na ikaw ay pagyamanin kahit 80 anyos ka na. Itinakda na ng Diyos na ikaw ay mamuhay ng maayos. Nang ikaw ay mangumpisal, ipinahayag mo ang lahat ng iyong kasalanang nagawa mo lang pagkabata at ipinanalangin ka noong pare na kinumpisalan mo, nang sandaling yon, naging Noah ka sa harapan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. That's why if you want to become Noah, you better go to a big and make a very good and honest confession and start a new life. Third, sa gitna ng kalamidad, panatag at tahimik si Noah. Naniwala siya na hindi siya malilimutan at pababayaan ng kanyang Diyos. Sa gitna ng kalamidad, you can just imagine, pagpasok ni Noah, and by the way, hindi ko alam at hindi nabasa-basa, sabi sa Biblia, kung ang kanyang mga anak at kanyang asawa ay namuhay ng matuwid. Hindi na kailangan. Sapagkat sa sandali na ang ama ng tahanan ay namuhay ng matuwid at naging kalugod-lugod sa Diyos, kasamang ililigtas ang buong niyang sambahayan. Kaya sinabi ng Diyos kay Noah, isasama mo ang iyong asawa, ang mga anak at asawa ng inyong mga anak.
at ang inyong makawang tupa at mga ibon, pares-pares. So, nangyari ang sinabi ng Diyos. In Genesis chapter 7, verses 17 to 24, you listen to this. For 40 days, the flood kept coming on the earth. And as the waters increased, they lifted the ark high above the earth. The waters rose and increased greatly on the earth, and the ark floated on the surface of the water. They rose greatly on the earth, and all the high mountains under the entire world were covered. The waters rose and covered the mountains to a depth of more than 15 cubits. Every living thing that moved on land perished. Birds, livestock, wild animals, all the creatures that swarm over the earth, and all mankind. Everything on dry ground that had the breath of life in its nostrils died. Every living thing in the face of the earth was wiped out from the face of the earth. Only Noah was left, and those with him the ark. The waters flooded the earth for 150 days. Naalala niyo yun? Akala natin 40 days and 40 nights lang. 40 days and 40 nights, yung ulan na walang patlang. At maliban sa ulan, nabuksan ang mga bukal ng lupa. Kaya galing sa itaas, galing sa ilalim, ang lumalabas na tubig hanggang sa natabunan ang buong daigdig. Ang pinakamataas na bundok at pinakamataas na kahoy natabunan ng tubig. Walang naiwang may buhay. For 150 days, may baha. Hindi humuhupa ang tubig. May mabubuhay pa ba noon? Wala, ilang oras lang sa ngayon, lunod na lahat. Diba? So 150 days, hindi humupa ang tubig. Why? Because God saw to it that every living creature, all human beings except Noah and his family, died. Tiniyak ng Diyos na lahat na masama, mawala na sa balat ng lupa. Ano sa tingin nyo ang kalagayan ni Noah sa loob ng daong? Wala siyang makitang paligid sapagkat sarado. Hindi niya pwedeng buksan ang bintana pinagawa sa kanya ng Diyos, maliban sabihin ng Diyos sa kanya. That was how obedient Noah was. Pero wala akong nasumpungan sa Bibliyang nahintakutan si Noah o nawala ng pag-asa si Noah. Panatag, tahimik. Ang taong namumuhay na kasama ang Diyos sa gitna ng kalamidad, hindi maingay. Hindi nangangamba. Hindi nangangatog ang tuhod. Tahimik lang. Panatag. Bakit? Kasama mo ang Diyos eh. Kasama mo ang Diyos eh. Kung naniniwala kang kasama mo ang Diyos, bakit ka mapapanatag? Bakit ka matataranta? Amen ba? Mangyaring maraming nadidisgrasya sa panahon ng kalamidad sapagat natataranta ang tao. Nagpapanik, nag-i-stampede. Kaya lalo silang nadidisgrasya. Sa taong namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, faithfully obeying God's laws, isinasabuhay ang lahat na aral at utos ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Bakit? May taglay kang divine protection na galing sa Diyos. Noah's divine protection was there in the ark. So bumalik ang tao in the beginning.
na ang kasama nila mga ibon at mga hayop sa isang lugar. That was Adam's life and Eve in the beginning. Sa kanyang paligid ay mga ibon, mga hayop, mayroon pang mababangis na hayop. Subalit hindi sila nahintakutan, hindi sila kinapitan ng sakit sapagkat mayroon silang divine protection na kaloob ng Diyos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And then after 150 days, a miracle started to happen. Once God remembers you, your miracle is coming. Amen ba? As we go further to Genesis chapter 8, verses 1 to 5, this is the good news. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And he sent a wind over the earth, and the waters receded. Now the springs of the deep and the floodgates of the heavens had been closed, and the rain had stopped falling from the sky. The water receded steadily from the earth. At the end of the 150 days, the water had gone down, and on the 17th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. The waters continued to recede until the 10th month, and on the first day of the 10th month, the tops of the mountains became visible. Hallelujah! Inabot pala ng 10 buwan. 10 buwan nakakulong si Noah doon at sa kanyang pamilya sa daong na wala silang makita na paligid, kundi ang walls ng daong at sa takip. Hindi nila makita ang langit sapagkat pinatakpan ng Diyos yun. Pinasarhan ng Diyos. Bakit pinasarhan ng Diyos ang itaas at paligid ni Noah doon sa daong? Alam niyo kung bakit? To protect Noah against fear. Para hindi abutin ng takot si Noah. Kasi kung makikita niya ang kapal ng ulan na pumapatak, at kung makikita niya ang paligid na wala na siyang nakikitang bundok, malamang nahintakutan din si Noah. You see? It is not because we do not want to be afraid. We certainly will become afraid. But God will make a way so that you will not be afraid. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para sa iyo, para ikaw ay proteksyonan sa lamig, proteksyonan sa lahat ng bagay na makasisira sa iyong katawan na pagsisimulan ng iyong pagkatakot. Sapagkat ang takot ang pinagsisimulan ng lahat ng karamdaman ng tao na humahantong sa kamatayan. Sapagkat ang takot, ang ugat niyan ay pagkakasala at pagtalikod sa utos ng Diyos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Are you following the story? As I said earlier, this is a long story, and I hope before my birthday on August 20, lahat tayo ay lahi na ni Noah. Masasabay natin sa ating sarili, ako nga ay si Noah sa kapanahonan ngayon. Sabihin nyo nga. And finally, kagalakan pang aking nadarama sa
tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng likod Sa niya. gabay ng likod niya, pinagpala. Taas ang mga kamay. Finally, Finally, ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay finally, ang buhay ko ngayon. ang buhay ko ngayon sisikligling ng biyaya. Kung may pagsubok ba, May pagsubok man ay hindi alintana. ako'y punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Buong katataas sa mga kamay. Finally, Finally, ako ngayon ay malaya na. ako ngayon'y malaya na. Finally, Sumigaw ang lahat ng mayaman. ako ngayon'y mayaman na. Finally, Lumundag ang magaling na. ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay. yes! Finally, And finally, finally, ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Sumigaw ang mga tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally, And finally, finally, yes! Finally, 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 saluhin ang biyaya. yes! Finally, Purihin ang Panginoon. Finally, dito tayo magtitigil ngayon. One of the secrets of miracles is the word. Sino makakahula? Ang unang sekreto, pangunahang sekreto ng mga himala sa buhay natin na ginagawa at gagawin ng Diyos ay spelled in 4 letters. Ano? Sino nagsasabing love? Mali. Mali. Sino huhula? Sino nagsasabing hope? Sino nagsasabing hope? Sino nagsasabing hope? Iyan ang tama. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Noah's hope for an end to the calamity never wavered. He believed God will never allow that they will suffer seclusion forever inside the ark. Probably at the time, 10 months have passed, their food supply was running out. After 10 months ba naman, malamang yung hinanda nilang pagkain doon sa daong ay ubos na rin. No? Pero hindi po nawalan ng pag-asa si Noah na siya ay babalikan ng Diyos. Naniwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos na mabulok doon sa loob ng daong. Narinig niyo yun? Gusto niyong malaman kung saan ko kinuha ang katotohanan ito? Gusto niyo? Sa susunod na Sabado. Sa susunod na Sabado, kung babalik kayo. What hope does to a man? Ano ang nagagawa ng pag-asa sa isang taong nasa gitna ng kawalan, sa isang taong hinatulan na ng doktor na ilang buwan na lang nabubuhay,
sa isang taong wala nang makukunan sa susunod na kanyang isasaing, sa isang taong hindi na naalala ng kanyang mister o kanyang anak, huwag kang mawawala ng pag-asa. Wala kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang umasa sa tao, umasa ka kay Yahweh El Shaddai. Amen. At ang taong namumuhay ng tapat sa salita ng Diyos, makakaasa sa Diyos. Amen? Okay. Tinasa ba natin ating prayer request? Nataas na? Nakapanalangin na tayo? Okay. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Sabihin nyo, Panginoon, ako po ay umaasa na bago dumating ang susunod na gawain sa araw ng Sabado, darating na. Darating na ang aking inaasahan. Amen ba? Okay, find your partner. Find your partner. Next Saturday, don't miss this series. This will change your life forever. Sabihin mo sa partner mo, Noah. 1 plus 1. Tapos sabihin mo, pangalawa, huwag kang mawawala ng pag-asa. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Dalawang bagay ang tatandaan nyo ngayong gabi, ha? Ang pangalan nyo ngayon ay? Very good. Tandaan yan, Noah na kayo. Noah. Lagi mo sasabihin araw-araw, ako ay si Noah. Tatandaan nyo, si Noah ay special na tao sa Diyos. At namuhay din siyang tapat sa kanyang Diyos. Amen ba? Okay. Ano yung unang sinabi nyo? Noah. Pangalawa? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Pangatlo, ito sabihin mo, huwag kang mawawala sa Sabado. Huwag kang mawawala sa Sabado. 1 plus 1. Noah. 3 plus 3. Huwag kang mawawala ng pag-asa. 7 plus 7. Huwag kang mawawala sa Sabado. Sa kamay, ito sa kamay. Sa kamay. Pagtapong ko sa inyo, itong isisigaw nyo. Himala na ginawa kay Noah, akin na ngayon. Ulitin nyo nga. Himala na ginawa kay Noah. Akin na ngayon. God bless you. See you next Saturday. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan, sapagkat siyang siya na aking kagabay. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan, sapagkat siyang siya na aking kagabay. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan, sapagkat siyang siya na aking kagabay. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan, sapagkat siyang siya na aking kagabay. Ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iinawa ako ng lubusan. Ako'y hinihimlay sa mainang na pastulan, hatid sa buhay ko ay kapayapaan. Sa gitna ng kawalan,
di ako mawawalan, sapagkat siya